Welcome to Donmar TV News Channel. Kumpiyansa ang Malacanang na nasa 50% ng populasyon sa Metro Manila ang mababakunahan laban sa COVID-19 pagdating ng Agosto 20 o huling araw ng Enhanced Community Quarantine ECQ sa National Capital Region. Ginawa ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang pahayag ng tanungin kung ang 4 na milyong doses ng COVID-19 na ibinigay sa Metro Manila ay gagamitin mula Agosto 6 hanggang 20 kung kailan nakasailalim ang rehiyon sa ECQ. Ayon naman sa kalihim, dapat ay nakapagbabakuna na ang 250,000 kada araw at sa ngayon ay nakaka 230 na ang pamahalaan na sa tingin niya ay katanggap-tanggap naman. Mababatid po na noong nakaraang linggo sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na malapit nang maabot ng NCR ang 40% na target na mababakunahan ang 10 milyong residente para makamit naman ang herd immunity. Sa panahon na mahalaga ang bawat kilos ng pamahalaan sa buhay ng mga Pilipino, binigyang diin ni Vice President Leni Robredo na napakahalaga na mahawakang maigi ang pondo na inilalaan para sa mga ahensya na may mahalagang papel sa pandemya. Ang Department of Health, ayon pa kay Robredo, ay kinakailangan umano na maging maingat matapos na makita ng Commission on Audit na umaabot sa 67.3 billion pesos na pondo ng DOH ang hindi raw nagagamit ng naayon sa paglalaan nito para sa COVID-19 response ng pamahalaan. Lubos na ikinababahala ni Vice President Leni Robredo lalo't maraming medical frontliners, ospital at mga pasyente ang nakaasa sa tulong ng pamahalaan simula pa nung tumataas ang COVID-19 sa ating bansa ng nakalipas na taon. Gate pa ni Vice President Robredo, mas maraming Pilipinong naghihingalo at umaasang mabibigyan ng lunas sa mga ospital ang naisasalba kung nagagamit ng tama ang pondong inilalaan para sa naturang mga ahensya. Hiniling naman ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamahalaan na paglaanan ng mas malaking pondo ang ilang premier research institution ng bansa bilang bahagi ng isang long-term strategy laban sa pandemyang kagaya ng COVID-19. Sa kanyang panayam ngayong umaga sa isang lokal na estasyon ng radyo, sinabi ni Marcos na dapat na ituring na isang investment ang pagpapalawak ng research capacity at capability ng RITM, Philippine Genome Center at ng UPLB Microbiology and Biotechnology Lab. Matatandaan na sa unang yugto ng pandemya, problema sa kapasidad ang naging problema ng RITM kaya't nahirapan ito sa pagproseso ng mga test para sa COVID-19. Saad pa ni Marcos, world-class ang mga ekspertong Pilipino, lalo na sa larangan ng research at dapat lamang bigyan ng nararapat na suportang pinansyal at insentibo upang makatulong sa paghahanda laban sa mga pandemyang maaari pang tumama dito sa bansa. Sa unang pagkakataon ay diretsahan na nagsalita ang former ABS-CBN broadcaster na si Jay Sonsa sa di umano naging controversial na pagkahalal kay Manila City Mayor Isko Moreno bilang presidente ng Action Demokratiko. Ito ang viral issue na agad umani ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan matapos kang kumpirmahin mismo ni Jay Sonsa na kasapi ng Action Demokratiko na wala silang alam kung bakit bigla na lamang nahalal ang balitang party ng nasabing partido na si Manila City Mayor Isko Moreno. Nilinaw ng former broadcaster ng ABS-CBN na lahat ng miyembro or senior member ng nasabing partido ay walang kaalam-alam kung paano nahalal at kung bakit nahalal bilang party president si Manila City Mayor Isko Moreno sa nasabing partido. Kaya't ngayon pa lamang ay pinagpapaliwanag na ni Jay Sonsa ang alkalde ng Manila at dapat daw nitong sagutin ang lahat ng katanungan kung paano daw siya napunta sa posisyon na pagka-presidente ng partido ng Action Demokratiko. Pirmadong nagulantang ng mga senior member ng Action Demokratiko na kinabibilangan ni former broadcaster ng Kapamilya Network si Jay Sonsa kung bakit ay tila ayon sa kanila ay wala silang kaalam-alam kung paano nahalal bilang presidente ng Action Demokratiko si Manila City Mayor Isko
Isko Moreno na siya isa sa pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ayon mismo kay Jay Sonsa ay very questionable na di umano yung pagkahalal kang Mayor Isko Moreno o pagkakatala bilang presidente ng Action Democratico dahil tila wala sa pinag-usapan sa mga seniors na members ng nasabing desisyon na tila pinablik pa sa mundo ng media. Ayon sa naging official list officer ng Action Democratico ay tinalaga bilang chairperson si Ernesto M. Ramil Jr. Tinalaga namang vice chairperson si Andres de Lacson at president naman si Francisco Isko Moreno Dumagoso. At naging executive vice president naman si Victor Ma Regis Nablas Soto at naging secretary general naman si Leonin F. Flores III. Deputy Speaker Secretary General Jason Edward B. San Juan and naging Vice President for Internal Affairs naman si Maria Sheila Hondrada Lacuna Pangan at naging Vice President for External Affairs naman si Ruben Pere M. Rocco at naging Vice President for Women naman si May T. Lim. Naging Vice President for Youth naman si Kay Ann Legaspi at naging Treasurer din si Michael Roy Cuerpo. Naging Executive Director naman si John Ercol D. De Los Santos at naging General Counsel naman si Normande Bolbadino Jr. Matapos ngang ilabas na nasabing listahan na ito ng Action Democratico ay kanilang kinumpirma na ang Manila City Mayor si Isko Moreno talaga ay itinalaga bilang presidente ng nasabing partido. Ngunit agad namang nagreklamo at umalma ang broadcaster na si Jay Sonsa na siyang original member ng Action Democratico at kanyang pinatunayan na questionable at kailangan magpaliwanag ni Manila City Mayor Isko Moreno kung bakit siya bigla ang nahalal bilang presidente ng Action Democratico gayong wala naman daw itong kinalaman sa nasabing partido. Ayon nga sa naging official post si Jay Sonsa sa kanyang Facebook account, there is an item in the social media that Francisco Dumagoso aka Isko Moreno is the new president of Action Democratico, a political party founded by the late Education Secretary and Senator Raul Rocco, and before his demise at party was entrusted to a council of leaders and designated a convener in the person of Jose Maway Sonia. This is directed by the San Lucas Hospital. Among them are former NFA administrator and Nueva Escuela Rep Edno Jason, Attorney Milanio Batas, Marico former national athlete and world bowling champion Bong Ko, former journalist and crisis management consultant Jay Sonsa, Mr. Concon Domado, and Camarines Norte board member Panotes. A check on each of these senior parties leaders of Action Democratico, and all of them are shocked as you are not that elected mayor of Manila under the NUP or National Unification Party is claiming to be the new president of our political party. Wow, Isko, paano nangyari that a political butterfly like you is now the president of the principal political party? Action Democratico is not your party, Mayor. Ipiniliwanag mo yan, Yorme. Ayon sa crisis management consultant at former ABS-CBN broadcaster and journalist na si Jay Sonsa, ay maituturing na illegal ang pagkakadeclare ka Manila City Mayor Isko Moreno bilang president ng nasabing partido dahil wala kaalam-alam ang mga original members nito katulad na lamang ni Jay Sonsa, at para sa kanila ay dapat magpaliwanag ora mismo ni Manila City Mayor Isko Moreno dahil tila kinagat nito o tinanggap ang nasabing posisyon o bilang presidente ng party group na Action Democratico kahit tila walang pagpapasya ng mga original members nito. Dahil dito ay ayon mismo sa ilang balita, maaaring mapaulang bisa ang pagkakahalal ni Manila City Mayor Isko Moreno bilang presidente ng Action Democratico kapag napatunayan na walang basihan o illegal na may tuturing ang pagkakadeclare sa kanya bilang presidente ng nasabing
nasabing partido. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan kanila nga sinasabi na ito na di umano ang unang hakbang ni Manila City Mayor Isko Moreno upang matupad niya ang kanyang ambisyon at planong tumakbong pangulo sa darating na 2022 national election. Ngunit ayon nga sa nakalap nating balita ay parang hindi nga daw di umano ito maitutuloy ang kanyang pagiging presidente ng nasabing partido kasi nga ay isa daw di umano ito talagang maituturing na illegal kasi nga ay bigla na lamang daw siyang naging pangulo ng Action Democratico Party na hindi man lang daw alam ang mga original na member nito. Buwelta nga na marami sa ating mga kababayan ay kahit anong partido pa daw di umano ang nabibilangan ni Manila City Mayor Isko Moreno ay hindi daw di umano ito mananalo kasi nga ay hindi daw di umano siya susuportahan ng marami sa ating mga kababayan at hindi siya iboboto kasi nga daw ay supporting him in this coming election is like putting the whole nation into the whole hands or the wrong hands. Kaya wag na lamang daw ituloy ni Manila City Mayor Isko Moreno ang kanyang planong pagtakbong pangulo kasi nga daw ay mag-aaksaya lang daw siya ng lakas, pera at panahon kasi hindi daw talaga siya mananalo sa darating na 2022 national election. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo? Kung kayo ang tatanungin, ano na inyong magiging reaksyon matapos ng diretsahang questionin ng dating broadcaster ng ABS-CBN na si Jay Sonsa ang pagkakahalal ni Manila City Mayor Isko Moreno or mas kilala natin sa tawag na Yorme bilang presidente ng Action Democratico Political Group.